Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Abante News Online. Magandang plano ng Marcos Jr. Administration, lalo na sa DPWH. Kaya lang, I don't know kung may isasagawa ba nila. But napakagandang plano. Magsasagawa ng feasibility studies ang Department of Public Works and Highways kaugnay ng pagtatayo ng tulay o tunnel sa ilalim ng dagat na magdudugtong ng Luzon at Visayas. Yan po, mayroong ang Luzon, nandito ang Matnog Sorsogon. Matnog Sorsogon dito. That's Luzon, Sorsogon. Papuntang Visayas, dyan naman sa Allen, Samar. Alam ko, yung mga bus na nagbibiyahe, sasakay yan ng barge para makatawid. So, ang plano, gagawa ng tunnel, hindi tulay na nasa ibabaw, sa ilalim. I don't know gaano kahaba itong tunnel na ito. Sandali i-click natin kung... Okay, ito yung karagdagang balita. Ayon kay House Minority Leader at 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan, pinulong ni Dizon ang mga opisyal sa Visayas noong March 10 sa Tacloban City kaugnay ng gagawing feasibility studies. Bukod kay Libanan, kasama umano sa kinausap ni Dizon sina Eastern Samar Representative Christopher Gonzales, Eastern Samar Governor Ibardone, Northern Samar Governor Harris Onchuan, Northern Samar Representative Edwin Ongchuan, Samar Representative Stephen James Tan, Samar Representative Reynolds Michael Tan, Samar Governor Shari Antan at Leyte Governor Jericho Pitilla. Ito ang payag ni Libanan. Secretary Dizon assured us, ibig sabihin kasama rin itong si Libanan, assured us during the meeting that the proposed Luzon, Visayas Bridge or undersea motor vehicle tunnel will undergo a feasibility study this year after Congress allocated 130 million to fund it. Grabe feasibility studies pa lang yan Wala pang actual na tulay o tunnel, 130 million na. Grabe. Sabi niya, we in Congress are firmly committed to pursuing these transformative projects that will link Luzon, Visayas, and Mindanao through fixed and permanent structures. Si Libanan ang may akda ng House Bill 4589 na naglalayong magtayo ng tulay o tunnel na magdudugtong sa Sorsogon at Northern Samar. Siya rin ang may akda ng House Bill 4950 na nagsusulong naman na magkaroon ng kaparehong daan na magdudugtong ng Southern Leyte at Surigao del Norte. Ito ay maari umanong mapunduhan sa 2027. We envision the projects paving the way for the full economic integration of Luzon, Visayas, and Mindanao by creating a direct, safe, and dependable land passage between the country's three main island groups. These links will transform the movement of people, goods, and services nationwide. Sinabi ni Libanan na lalakas ang turismo at kalakaran kapag nabuksan ang dalawang daan na makakatulong para sa mabilis na pagtungon panahon sa kalamidad. Sa kasalukuyan, ang mga sakyanan sa Matnog Sorsogon ay sumasakay ng ferry para makatawid sa Allen, Northern Samar. Sumasakay din ng ferry ang mga sasakyan upang makatawid sa Liloan, Southern Leyte patungong Surigao City. Again, matayog na pangarap.
Hindi po masama, maganda, batang tanong. Maisasakatuparan kaya nila? Ako, I don't want to be negative, ano? Habang nandyan ang mga kurakot, wala. Delikado para sa akin, ha? Kasi gagawa ka ng tunnel sa ilalim ng dagat, tapos kukurakutin lang, baka maraming madidisgrasya. Sa pagbalik-balik namin sa US, kita namin doon yung mga dagat nila o kaya yung mga malalaking ilog. Dinadaanan ng bus o train o ano, tunnel na lang eh. Sa ilalim talaga, pwede yan. Kaya lang para yan sa mga matitinong bansa na halos walang kurakot. Kasi ang bilis magbiyahe. Nagbiyahe kami from noong 2006. Kaming dalawa ng wife ko. Namasyal kami ng New York. Sakay kami ng bus from Washington DC. Ang dami naming dinaanang mga dagat o tunnel. Gumagano lang o, dagat. Nakikita, mamaya, nandun na kami sa ilalim ng dagat, tunnel. Mahabang tunnel. Mamaya, nandun na kami sa... Sabi ko, wow, galing. So, pwede yan. Kaya lang, papaano natin may sasagawa yan kung puno ng kakurakutan itong gobyerno? Kaya, alangan yun ngang subway natin sa Metro Manila. O, pinagmayabang ng Pangulo na matatapos yan sa 2028 bago ako bababa sa pwesto. Pinagmayabang yan nung kampanyahan last year. Kaya lang sinupalpal siya ni Dizon, DOTR Secretary pa nun. Hindi kaya. Nagka-delay. Ang earliest na pagkatapos ng subway, 2032 pa. So, okay yun. Subway, ilalim din ng at least walang dagat yun. Ito, dagat. Kung magkapalpak dahil sa korupsyon, maraming madadamay na buhay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gyero so mag-atop na ni Karo. Pitong ko, wala mas ko sino din eh. Agi na yung pinamalit ko na nagahag na ang atitiyo. So muna ni ang gitukod ni ante nga pag-atopan karon. Ba't ano yan, man to? Yung sa kumawag ng tangas, pinalunggab ka yung mga bata. Mababa, manabalay. Sige, patuloy. Ang gipangaw sa... Ano ko ito So dugay na gid ni ang balay ni ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. kubahi kita. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gero si ante. Salamat sa Ginoo sa nagahatag sa sin nga nakatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan. O si ikaw na ante ani ang nagpatukod sa imong balay, ikaw nang nagtukod ani. Ako na.
Si auntie daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. naman gud 8 ka bulan, 8 ka bulan sa imong pagpatindog sa imong balay ante bago pa karon na atupan ni. Bago pa. Pud mangod sa kalisod. Busa wala ayap pa nila ato pangayo na mo sa Salamat kayo ante.